Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Naka-detect ng sign of life ang Philippine National Police sa isang lugar sa Kingdom of Jesus Christ sa KOJC compound kung saan hinihinalang nagtatago ang religious group leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, gumagamit ang mga pulis ng radar at nakapokus doon ang ginagawang paghahanap ng kanilang tauhan. Matapos matuklasan na may senyales na may tao sa ilalim ng lupa sa naturang bahagi ng property. Dahil sa development, malaki ngayon ang paniniwala ng pambansang pulisya na nagtatago lamang sa loob ng KOJC compound si Kibuloy. Meron po tayong isang area doon na ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasagap po nitong penetrating radar po natin. Without giving specific, sir, tama po, nandun ngayon yung concentration ng ating search dahil nga na-detect nga po nung ground penetrating radar natin na mayroong sign of life sa ilalim po ng isang particular ground. But as to the specific location, I hope you understand na hindi ko po pwedeng sabihin yon. Pausap ko lang kanina si General Torre at naniniwala tayo na malapit na nating matuntun kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place po na ito. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pagkabahala ang alkalde ng Davao City na si Mayor Sebastian Baste Duterte dahil sa nagpapatuloy na pagtaas ng tensyon sa lungsod, partikular na sa KOJC compound matapos ang girian sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ Group at ng Philippine National Police. Ayon sa alkalde, kinikilala naman niya ang pag-iimplementa ng warrant of arrest pero hindi niya sinusunod ng PNP ang maayos at legal na paghahain nito at gumagamit sila ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan ng Davao. Sinabi pa nito na gustuhin man niyang makialam bilang alkalde ay hindi naman daw siya makikinig o hindi naman daw makikinig sa kanya ang mga pulis dahil sa PNP Chief at Commander-in-Chief lamang susunod ang mga ito. Nanawagan din si Mayor Duterte sa KOJC member na gawin na mapayapang paraan ang kanilang mga pagpuprotesta para na rin sa kanilang kaligtasan at seguridad ng buong lungsod. Sa huli, kinwestiyon ng alkalde na ang di-otorisadong pag-okupa ng mga pulis at pananatili ng mga ito sa KOJC compound na nakaaabala na umano sa mga motorista at sa publiko. Hataw Balita ngayon. Maaaring itinanggi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na sinadyang itago ng ahensya ang impormasyon na nakalabas na ng bansa si dismissed Mayor Alice Guo. Ayon kay Sandoval, noong nakaraang linggo lamang din nila nakuha ang intel tungkol sa pagtakas ni Guo at gusto sana nilang i-verify muna ang impormasyon bago ito isa publiko. Ito'y matapos ang naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng may naging sabwatan sa mga government agencies dahil walaan niyang nagsabi sa mga ito tungkol sa pagtakas ni Guo. There was no intent po to hide the information. Actually, natanggap lang po natin yung information na yon around Thursday last week. So, very conflicting po yung mga information na tanggap ng ating ahensya. Kaya minarapat po muna ng ating liderato na i-verify from other reliable sources itong mga impormasyon na ito. But lumabas nga po itong information na ito, kinalunisan na kaagad. So ito po ay inilabas na rin ng ating management upang habang umaandar po yung investigation. Hataw Balita ngayon. Inilipat na ng National Bureau of Investigation sa Senado ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Sheila Guo, habang sa House of Representatives naman dinala si Cassandra Leong.
Kasunod ito ng approval ng Department of Justice o DOJ sa hiling ng Kongreso na ilipat sa kanila ang kustodiya ng mga ito. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ibabalik naman sa kanila ang dalawa kapag nasagot na ng mga ito ang contempt order ng Kongreso. Tiniyak naman ng ahensya na hindi nila pakakawala ng dalawa dahil may nakakain sa kanilang mga kasong kriminal tulad ng paglabag sa Immigration Passport Act at obstruction of justice. May request. May request. Kaya tinanood ko na I hit to the request. Yung sulat ko ng turnover, merong pasubalik na sila ay charged ng criminal cases. So kung gusto na nilang i-release, they should be released to us. Unless nakapag-file na sila ng bail bond dun sa criminal charges na ipinay namin. Hataw Balita ngayon. Ihaharap sa pagdinig ng Senado ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at si Cassandra Leong ngayong araw, August 27, sa pagpapatuloy ng pagdinig sa mga isyung kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Tiniyak naman ni retired Lieutenant General Roberto Ancan, hepe ng Senate of the Office of the Sergeant at Arms, ang pagdalo ng mga ito sa isinasagawang committee hearings ng Senado. Kung kailangan namang dumalo ng ibang pagdinig sa ibang ahensya, si Sheila Guo ay dadalhin ng Senate o sa ito sa mga hearing venue, ngunit ibabalik rin ito sa Senate Detention Facility. Siniguro naman ng legal counsel ni Sheila Guo na siya ring tumatayong abogado ni Alice Guo na haharap at magsasalita ito sa pagdinig ng Senado. As far as I know, si Sheila Guo, kung meron man siyang invitation or required siya sa pag-attend, we'll bring her sa committee hearing. We are sure that nandito siya nakadetain and we will secure kung sino man didetain sa amin, hindi lang si Sheila Guo, kung sino man ma-detain sa Senate, we'll assure his or her security. Ang masasabi ko, ready siya. Basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Kasi sa base sa kanya mga sinabi sa akin, yung katotohanan, yun na magpapalaya sa kanya. Hataw Balita ngayon. Bigo naman ng BRP Cape Engaño at BRP Cabra na makapagdala ng supply sa BRP Teresa Magbanwa matapos itong harangin ng nasa 40 Chinese vessels. Kabilang sa idineploy ng China para pigilan ng humanitarian mission ang 6 na CCG vessels at 3 warship vessel ng People's Liberation Army Navy, samantalang ang 31 maritime militia vessel naman ay nakaantabay sa Sabina o Escoda Shoal. Noong nakaraang linggo lamang ng banggain, kuyugin at bugahan ng tubig ng puwersa ng China ang isang barko ng BFAR na nagsasagawa rin ng humanitarian mission sa Escoda Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela, overacting ang ginagawa ng China at ang tanging dahilan lang naman kaya gusto nito na umalis ang puwersa ng Pilipinas sa Escoda Shoal ay para makapagsagawa sila ng illegal na aktibidades doon na nakakasira sa kalikasan. We can only assume na ang objective ng China dito is ma-prevent ang BFAR vessel from getting near the Escoda Shoal. Dahil naniniwala nga sila na ang intensyon ng deployment natin ng Teresa Magbanwa ay mas tumagal, magkaroon na tayong temporary forward base dito sa Escoda. So their intention is to make sure na hindi tayo magiging successful dito. Hataw Balita ngayon. Nakababahala at kwestiyon sa commitment ng China na pababain ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo ang mga sunod-sunod at mapanganib na aksyon ng Chinese Maritime Forces laban sa Pilipinas.
Kinundina ng National Maritime Council o NMC ang paulit-ulit na agresibo, hindi profesional at iligal na mga aksyon ng China laban sa mga Philippine vessel at aircraft nitong nakalipas na linggo. Dagdag pa nito, nagpapakita ng paglabag sa UNCLOS at sa 2016 South China Sea Arbitral Award ang paulit-ulit na aksyon ng bansang China. Nanindigan ng NMC na hindi ito kailanman titigil sa pagprotekta sa karapatan ng bansa at patuloy na ipagtatanggol ang soberanya ng Pilipinas. Nananawagan din ng gobyerno sa Beijing na bumalik sa makabuluhang dialogo upang lutasin ang mga issue sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Muling nakapagtala ang Department of Health kahapon, August 26, ng 2 panibagong kaso ng Mpox sa bansa. Isang linggo matapos ang kumpirmasyon ng unang kaso ng nasabing sakit sa Pilipinas ngayong taon. Natukoy ang mga ito sa Metro Manila at pareho itong MPXV Clade 2 na siyang mas mild na uri ng nasabing virus. Mula July 2022 hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 12 ang kaso ng Mpox ang naitala sa Pilipinas. Ang pagkalat ng mga bagong kasong naitala ay dulot din ng unang babala ng DOH kaugnay sa close at intimate contact o skin-to-skin contact sa mga taong posibleng infected ng Mpox virus. Muling nagpaalala ang Department of Health sa mga sintomas ng Mpox na skin rash o lesions sa lining ng mga bunganga at o bibig na maaaring magtanggal o magtagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari namang mapatay ang Mpox virus gamit lamang ang sabon at tubig. Kaya mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay at pagpapanatili ng kalinisan sa katawan. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na depensahan ang soberanya at sumunod sa rule of law sa paggunita ng National Heroes Day kahapon, August 26. Ayon kay PBBM, maaaring maging bayani sa sariling paraan ang bawat isa sa pamamagitan ng pagiging masunuring mamamayan at pagprotekta sa karapatan ng bansa. Kabilang sa kinilala ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati ang kabayanihan ng mga ordinaryong manggagawa, mga overseas Filipino workers, mga magsasaka at mga nagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Pinangunahan ni PBBM sa National Heroes Day Ceremony ang pagtataas ng watawat sa libingan ng mga bayani sa Taguig City at ang pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldiers. In the spirit of shared responsibility, I call on everyone to be heroes in their own right. Uphold the principles of democracy, abide by the rule of law, and defend our sovereignty. We see it in the Navy and the Coast Guard, who defend our maritime borders, in the soldiers who protect our citizens, and in the healthcare workers who put their lives at stake for others. We also see it in the overseas Filipinos who leave the comfort of home to support their loved ones, in the ordinary workers who turn the gears of our economy, and in the farmer and fisher folk who increase our agricultural output to put food on every Filipino's table. Hataw Balita ngayon. May good news naman po para sa mga motorista dahil epektibo na po ang big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, August 27. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, bababa ng 1 peso and 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng tapya sa presyo na 1 pesos and 15 centavos sa presyo naman ng kada litro ng gasolina. Posible rin ang rollback na 1 peso and 85 centavos ang kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na naging dahilan ng malakihang rollback ang nangyaring pagbaba sa demand ng produktong petrolyo sa buong mundo. Nakaapekto rin ang pagkakaroon ng development sa peace talks sa Gaza. Hataw Balita ngayon.
Kinumpirma ng Bulacan Veterinary Office na nakapasok na sa bayan ng Bukawi ang African Swine Fever o ASF virus base sa resulta ng laboratory test ng Bureau of Animal Industry. Bunsod dito lalo pang hinigpitan ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga dumadaang truck ng baboy, lalo na ang galing sa lalawigan ng Batangas. Si Nestor Torres sumahataw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Bulacan Veterinary Office na nakapasok na sa bayan ng Bukawi ang African Swine Fever o ASF. Ayon kay Provincial Veterinary Office Director Bolter Basinang, kamakailan ay may naharang sa isang checkpoint sa Bukawi, lulan ang 80 baboy na nagpositibo sa ASF batay sa laboratory test ng Bureau of Animal Industry. Kinukuha na namin ang test tapos pinapasasabit namin sa laboratory. Tulad na nangyari sa Bukawi, yun, lumitaw na positive yun, di ba? Kaya red yung Bukawi. Sa Santa Maria, meron din kami dinisis investigation dyan. Hintay lang din namin yung result. Dahil dito, nagpaalala ang opisyal na hindi lang ang baboy ang posibleng carrier ng ASF, kundi ang mga ahente at biyaherong labas-pasok sa mga farm at alagaan ng mga backyard farm racer sa pamamagitan ng kanilang mga damit o ibang gamit. Nakita namin dyan, sir, kasi sa South, isang malaking factor dyan kasi yung mga ahente, yung mga tao, yun ang nagkakalat ng sakit. Kasi ang kalakan natin, hindi makita virus yan Para wag maihawa ng ASF, pinapayuhan ang mga ahente na bago pumasok sa farms ay maglinis ng katawan, magpalit ng sapatos o boots, magbihis ng malinis na damit, magsuot ng gloves at face mask. Hinigpitan na rin ang seguridad sa mga slaughterhouse, maging ang pag-usad ng delivery, gaya sa Santa Maria, Bulacan, kung saan may oras ang pagdadala at pagkatay ng baboy. Mula alas 5 ng hapon hanggang madaling araw ay 80 baboy lang ang regular na kakatayin. Kailangan ay may tatak ito ng National Meat Inspection Service o kaukulang travel permit. Inunahan na namin sila Pagka may sakit o namatay na, huwag nyo nang dalhin dito. Hindi tatanggapin dito yun. Samantala, ayon naman kay Roberto Carpio, barangay chairman ng Quezon Santa Maria, marami sa kanyang mga kabarangay ang pansamantalang tumigil muna sa pag-aalaga ng baboy dahil sa takot na malugi dahil sa ASF. Tsak na, takot na dahil malaki kapital pag nadisgrasya ka siyempre mag-alternate ka na ng hanap buhay, yan man ang hanap buhay mo. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group na kumikilos sa ilalim ng Platoon 2, Regional Guerrilla Unit at dating miyembro ng Weekend Kilusang Larangang Guerrilla North Abra na kilala sa alias na John ay kusang loob na sumuko sa mga otoridad sa headquarters ng 103rd Infantry Mabalasik Battalion na nakatalaga sa Barangay Kamalog, Pinukpok, Kalinga. Sinuko ng dating mandirigma ang isang M16 rifle, 4 na magazines at 65 rounds ng live ammunitions sa puwersa ng gobyerno. Nahihirapan na umano sila dulot ng nagpapatuloy na decisive military operations at kakulangan ng suporta mula sa mga leader na humikayat sa kanila na umanib sa walang katuturang pakikibaka. Ayon sa otoridad, isang indikasyon ang nangyayaring pagsuko ng patuloy na paghina ng teroristang komunista at ng walang tigil na pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na hikayatin ang mga miyembro ng CTG na talikuran ang kanilang armadong pakikibaka at muling isama sa pangunahing lipunan. Nananatiling walang katiyakan ng pag-asa para sa tigil putukan sa Gaza kasunod ng ginawang pag-alis ng delegasyon ng Hamas sa Cairo. Ito ang humahataw na balita ni Alvin Soledad. Hataw Balita ngayon. Tinanggihan ng Hamas ang mga bagong kondisyon na inilatag ng Israel sa mga usapang tigil putukan sa Gaza na ginanap sa Cairo, Egypt.
Nagdulot ito ng karagdagang pagdududa sa posibilidad ng pagkakaroon ng kasunduan sa pinakabagong pagsisikap ng Estados Unidos na wakasan ang 10 buwang digmaan. Umalis ang isang delegasyon ng Hamas mula sa Cairo noong Linggo, August 25, matapos makipagpulong sa mga tagapamagitan at matanggap ang pinakabagong update tungkol sa mga negosasyon. Ang mga pangunahing issue sa mga pag-uusap na pinangasiwaan ng United States, Egypt at Qatar ay kinabibilangan ng presensya ng Israel sa Philadelphia Corridor, isang makitid na 14.5 kilometrong haba ng lupa sa kahabaan ng timog na hangganan ng Gaza at Egypt. Sa Cairo, hiniling ng delegasyon ng Hamas na itaguyod ng Israel ang napagkasundoan noong July 2, alinsunod sa isang planong inilatag ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos at isang resolusyon ng UN Security Council. Habang kinumpirma ng grupo ang kanilang kahandaan na ipatupad ang kasundoang iyon upang makamit ang mga interes ng sambayanang Palestino at itigil ang pagkasira ng Gaza Strip, binigyang diin nila na dapat isama sa anumang kasunduan ng isang permanenteng tigil putukan at ganap na pag-alis ng Israel mula sa Gaza. Sinabi rin ng Hamas na ang anumang kasunduan ay dapat isama ang karapatan ng mga residente ng Gaza na makabalik sa kanilang mga tahanan, mga tulong at rekonstruksyon at isang kasunduan para sa palitan ng mga bihag at bilanggo. Sinisisi ng grupong Palestino ang Israel at ang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu sa kakulangan ng pag-usad sa mga pag-uusap. Inakusahan si Netanyahu ng pagpapataw ng mga bagong hinihingi at hindi pagiging seryoso sa pagkakaroon ng tigil putukan. Nanindigan si Netanyahu na magpapatuloy ang digmaan sa Gaza hanggang sa makamit ang kabuuang tagumpay laban sa Hamas kahit na magkaroon ng kasunduan. Ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah mula noong October 8 ay tumindi kamakailan, kabilang ang mga pag-atake ng Israel sa katimugang Lebanon at sa Bekaa Valley. At higit pang mga raket na pinakawala ng Hezbollah patungo sa hilagang Israel. Alvin Soledad, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Itinuturing pa rin ng isang opisyal ng Estados Unidos na constructive ang natapos na ceasefire talk sa pagitan ng Hamas at Israel na ginanap nitong linggo sa Cairo. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Hataw Balita ngayon. Isang high-level talks ang muling ginanap sa Cairo nitong nakaraang linggo para sa tigil putukan at pagpapalaya ng mga bihag sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa isang US official, natapos ang usapan ng dalawang grupo ngunit walang kasunduang naganap sa mga ito. Ilan sa itinuturong dahilan ng hindi pagkakasundo ng dalawa ay ang presensya ng Israel sa tinatawag na Philadelphia Corridor at Netzarim Corridor na bumabagtas sa gitna ng Gaza Strip. Ang reserbasyon ng Israeli government sa pagpapalaya ng mga bilanggong Palestinian at ang demand nitong pagpapalabas sa kanila sa Gaza kapag pinalaya ang mga bilanggo. Sa kabila nito, mananatili pa rin ang lower-level working team sa Cairo upang matugunan naman ang ilan pang natitirang hindi pinagkakasunduan. Miguel Ray De Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinanood ni North Korean leader Kim Jong-un ang paglipad at pagwasak ng bagong suicide drones sa mga test target, kabilang ang Peking tank. Hinimok nito ang mga mananaliksik na mag-develop din ng artificial intelligence para sa mga unmanned vehicle. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Bumisita si North Korean leader Kim Jong-un sa Drone Institute ng North Korea's Academy of Defense Sciences noong Sabado, August 24. Dito nakapanood ang nasabing leader ng isang matagumpay na test kung saan ang mga drone ay tama ang pagkakakilanlan at pagwasak sa itinalagang targets matapos itong lumipad sa iba't ibang preset na mga ruta. Pinakiusapan ni Kim ang production na lumikha pa ng mas maraming suicide drones para sa iba't ibang operasyong militar. Ang suicide drones o loitering munitions ay kilala sa kanilang paggamit sa mga digmaan sa Ukraine at Middle East. Handang sumalakay ang mga armas na ito bago matukoy ang target at sumalakay sa pamamagitan ng pagbangga sa target na may warhead.
Samantala, sa South Korea, nagpasya silang maglagay ng laser weapons upang barilin ang North Korean drones ngayong taon. Dahil dito, magiging unang bansa ito sa mundo na mag-ooperate ng naturang teknolohiya. Naging isang malaking issue sa seguridad sa rehiyon ang paglabas ng suicide drones mula sa North Korea, kaya't nagtutulungan ang mga bansang South Korea at United States upang masiguro na ma-address ang banta na ito. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Niyanig ng lindol ang Tonga sa opening day ng Pacific Islands Forum Leaders Meeting kahapon, August 26. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Tumama ang isang malakas na lindol na may magnitude na 6.9 sa bansang Tonga kahapon, August 26, ayon sa US Geological Survey. Sa kabila ng tindi ng pagyanig na naganap sa lalim na tinatayang 106 kilometers o 66 miles, hindi ito nagbunsod ng tsunami warnings at wala pang naiulat na mga pinsala. Subalit nagdulot ito ng maikling paglikas sa ilang mga negosyo at tindahan na matatagpuan malapit sa mga baybayin bilang pag-iingat ng mga residente sa nasabing lugar. Kasabay ng lindol ang pagbubukas ng 53rd Pacific Island Forum Leaders Meeting na ginanap sa capital ng Tonga na Nuku'alofa na dinaluhan ng ilang mga leaders mula sa iba't ibang mga bansa. Naramdaman ng mga delegate ang pagyanig at ilang aftershocks sa kasagsagan ng opening ceremony ng naturang summit. Ayon kay French-Polynesian President Motai Brotherson, ang nasabing pangyayari ay halos sakma sa tema ng summit na Transformative Resilient Pacific, na kung saan ang mga kalamidad ay paalala ng kalikasan na maging matatag at tignan ng kapasidad ng bawat isa na maaaring paunlarin ng sama-sama sa kabila na sila ay maliliit na bansa lamang. Ilan sa mga agenda ng inaasahang tatalakayin sa naturang summit ay ang fossil fuel-free Pacific na pangarap ng rehiyon, climate change, kaguluhan sa Caledonia, maaaring pagdaragdag ng 2 pang bansa sa Pacific Islands Forum o PIF, at higit sa lahat ay ang regional unity na siyang pangunahing layunin ng 18 bansang kasapi sa PIF. Inaasahang mahigit 1,500 na delegado ang darating sa Nuku'alofa ngayong linggo para sa 5 araw na summit. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Inabot ng Members Church of God International o MCGI ang mga katutubong remontado at ilang residente na nakatira sa Barangay Santo Niño, Tanay, Rizal. Bagaman malayo sa kabiasnan ng lugar, matagumpay na naisagawa ang iba't ibang libreng serbisyo ng grupo para sa kanila. Si Jolitz Matangat, humahataw. Gugugol na mahigit 1 oras na lakbayin upang makarating sa Barangay Santo Niño, Tanay, Rizal. Ang kanilang pamumuhay dito ay maituturing na kapuspalad. Pag po walang bigas, magbabangi po yung iba ng niyog. Kakainin na po ma'am iyon. Ako po'y umiiyak na lang at hindi naman po din ako, kumbagay kahit po kami katutubo na napakahirap. Hindi po ba ako kain ng mga ganon? Kumbaga yun, magtitiis na lang po ako na huwag kumain ng ganon. Yun, pag gutom na po yun, kakain na ako talaga. Dahil lumaking malayo sa kabesnan, nagkaroon ng takot si Nanay Tina na makasalamu sa mga taong taga-bayan. Kaya po kami hindi nakapag-aral pati. Gaya ko po, wala po akong, takot po ako sa kagaya po ninyo na kami po yung mga bata pa. Yun po yung minulat sa amin ng aming mga magulang. Huwag kayo lumalapit sa mga taga-bayan at kayo bibigyan ng tinapay, isisilid kayo sa sako. Yun po. Kaya po ako'y takot na takot po dati. Simula naman po ako'y makakilala sa Panginoon. Naging Kristiyano na po ako yun. Di na po ako takot na makisalamuha sa kagayan niyo. Dahil masugid na taga-subaybay ang barangay captain ng Santo Niño sa mga programa ng UNTB at napapanood niya ang mga public service ng UNTB, katuwang ang MCGI,
ay nagkaroon ng pagkakataon na humiling ang punong barangay. Kaya naman, dinayo ng UNTV, MCGI at katuwang ang Rizal Police Provincial Office na abutin ang mga residente ng Barangay Santo Niño upang mapaglingkuran ng libreng serbisyo ang ating mga kababayan. Ang MCGI Mobile Dental and Optical Unit No. 4 ay naitawid din sa ilog. Bukod dito, pinagkaloob din ang assistive devices tulad ng wheelchair, tungkod at nebulizer sa mga kababayan natin na mga nangangailangan. 8 taon na rin po kasi di nakakalabas yung biyanan ko. Kaya po dahil sa tulong itong wheelchair, makakalabas-labas na po sa araw-araw. Nagpapasalamat po ako sa MCGI at saka po sa QNTV. Gayun din, hindi mawawala ang 1,000 MCGI grocery packs para sa ating mga kababayan, nakatuwang sa pag-organize ang RPPO hanggang sa pagpapanatili ng seguridad at pagkuha ng mga vital signs. Nagpapasalamat po ako sa MCGI at saka po sa QNTV. Marami pong salamat sa binigay niyo po sa amin. Mababait naman po sila eh. Tapos, kinabasa po kasi kami sa mata para malaman po kung ano po talaga yung sakit ng aming mata. Marami pong salamat sa MCGI. Nawa ay marami pa po kayong matulungan at more power po. Salamat po. Maraming salamat po kay Kuya Daniel at lalong-lalo na po sa Panginoon na ginamit niyo po si Kuya Daniel para matustusan ang aming mga pangangailangan sa araw na ito. Marami pong salamat. Naway hindi ito ang huli, kundi umpisa pa lang ng ating ugnayan at pagtutulungan. Maraming salamat muli mula sa Barangay Santo Niño at mula sa buong sanggunian. Mabuhay ang Diyos, mabuhay ang MCGI, your legacy will continue. Maraming salamat po. Ang bag ng MCGI at UNTV sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo po dito sa probinsya ng Rizal, lalo na formalize namin yung partnership with MCGI noong nakaraang taon, December. No? Marami na po silang naibigay na nagawang medical and dental mission. Yung pagbibigay ng mga grocery, food items, yung mga medical equipment, katulad po niyan mga wheelchair, nebulizer. Jolits Matangat, humahataw sa balita ngayon. Tumaas ang presyo ng langis sa Estados Unidos ng 2%. Bunso dito ng kakulangan ng produksyon sa Libya at paglala ng giyera sa Gaza. Mula sa Los Angeles, California, USA, may humahataw na balita si Klein Sinca. Live! Hataw Balita ngayon! Klein, kumusta na? Naku, maraming maapektuhan dito. Ano na ba ang presyo ng langis? So, Marie, tumaas na $1.64 o 2.08% at nasa $80.66 o 4,526 na pesos. Kada bariles ang Brent crude futures, ang US crude futures ay nasa $76.38 o 4,286 pesos at tumaas na $1.55 o 2.07%. Tumaas ang presyo matapos i-anunsyo ng Benghazi government ang pagsasara ng lahat ng oil fields noong linggo. Dahil dito magtitigil ang produksyon at export nito. Tumaas din ito ngayong linggo matapos magpaulan ng daan-daang rocket at drone ang Hezbollah sa Israel noong linggo. Nagpaulan din ang militar ng Israel sa Lebanon ng 100 jet para sa mas malaking pag-atake. Itong isa sa pinakamalaking atake sa rehiyon sa loob ng 10 buwan ng bakbakan. Nagdulot ito ng takot na mas lumala pa ang sitwasyon sa lugar. Noon ang tumaas naman ang parehong oil benchmarks ng 2% noong Biyernes matapos endorso ni US Federal Reserve Chair Jerome Powell ang pagbaba ng interest rates. Balik sa iyo, Marie. Klein, paano kaya ang mangyayari sa atin dito? No? Pero ano ba ang pulso ng mga investors ukol naman sa balitang ito?
O tama Marie, pinaliwanag ni Priyanka Sakdeva, isang senior market analyst sa Philip Nova, na ang mga investors ay patuloy na nag-aalala tungkol sa mga aksyon na ito na ginagawa na Organization of Petroleum Exporting Countries o ang tinatawag na OPEC at ang mga kaalyado nito, ang tinatawag naman OPEC Plus, na may planong magtaas ng kailang output. Ito ay sa huling bahagi ng taong ito, Marie. Okay, sige, Klein, no? Antabayanan natin ang iba pang mga karagdagang balita tungkol naman dito. Salamat, Klein Singka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Muling nagpaalala ang Biden administration sa Canada na abutin ang 2% NATO military spending nito sa pinakamabilis na paraan. Ayon naman kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau, maabot lamang ito ng bansa sa taong 2032. Ito ang mahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita ngayon. Nais ng Estados Unidos na magawa ng mga bansang kasapi ng NATO na matugunan o mahigitan pa ang nakatakdang 2% military spending na napagkasunduan noon pang 2014 sa NATO Summit sa Wales. Sa pagbisita nito sa Canada, muling inobliga ni US National Advisor Jake Sullivan ang Canada na tuparin nito ang ipinataw na target kasama ang 8 pang kasapi ng NATO sa pinakamabilis sa paraan upang mapanatili ang kahandaan at mapataas ang kapasidad ng mga ito laban sa banta ng kaaway. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita sa publiko ang mataas opisyal ng US upang paalalahanan ng Canada. Kaugnay nito, ipinahayag naman ng pamahalaang Trudeau na maaabot lamang ng bansa ang target sa taong 2032. Charles Corpus, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa pinakamataas na antas sa buong mundo ang presyo ng pag-export ng bigas ng Vietnam at inaasahan pang tataas ang demand sa mga susunod na buwan na magdudulot ng masiglang export market sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Chris Aguado. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Vietnam Food Association o VFA na ang presyo ng pag-export ng bigas ng Vietnam ay umabot na sa pinakamataas na antas sa buong mundo. Nalampasan na nito ang Thailand, Pakistan at iba pang mga pangunahing nag-export ng bigas. Sa kasalukuyan, ang 5% broken rice ng Vietnam ay ibinebenta sa halagang $575 kada tonelada, na $14 at $34 na mas mataas kumpara sa Thailand at Pakistan. Habang nasa $539 bawat tonelada naman ang 25% broken rice na mas mataas ng $27 at $22 sa mga nabanggit na bansa. Dulot ng hindi pagkakatugma ng supply at demand, ang pagtaas ng presyo kung saan ang supply ay hindi sapat sa lumalaking pagdaigdigang pangailangan para sa bigas. Sa unang 7 buwan ng taon, nag-export ang Vietnam ng halos 5.3 milyong toneladang bigas na nagkakahalaga ng $3.34 billion na may 27.7% na pagtaas sa halaga mula sa nakaraang taon. Inaasahan ng Ministry of Agriculture and Rural Development o MARD na tataas pa ang demand ng bigas na magdadala ng masiglang merkado ng pag-export sa pagtatapos ng taon. Samantala, target ng Vietnam na makapag-export ng 7.4 hanggang 8 milyong tonelada ng bigas sa 2024. Chris Aguado, humahataw sa balita ngayon. Hinuli ng Philippine National Police ang ilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na nagsagawa ng prayer rally sa Davao City at nanlaban umano sa dispersal team ng PNP. Umapila naman ang grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil na sa PNP ang kanilang ginagawang paghahalughog sa loob ng kanilang compound. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita ngayon. 18 membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na kasama sa mga nag-prayer rally sa Davao City ang pinusasan at hinuli ng Philippine National Police. Kasunod ito ng umano'y panlalaban nila sa dispersal team ng pulisya.
Kahapon August 26, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng PNP at mga miyembro ng KOJC na nagsagawa ng prayer rally sa harapan ng kanilang compound sa Buhanging, Davao City. Ilang beses na kinausap ang PNP sa mga relihista na tigilan na ang pangaharang sa kalsada, lalo't balik na ang pasok at trabaho ngayong araw. Pero patuloy pa rin ang KOJC sa kanilang prayer rally at iginiit na legal ang kanilang ginagawang pagtitipon dahil may hawak silang permit mula sa lokal na pamahalaan. Kaya't pagpatak ng alas 3 ng hapon, sabay-sabay na sumugod ang Civil Disturbance Management Team papalapit sa mga relihista. Nagkaroon ng batuhan ng mga upuan. May nagsaboy pa ng mababahong tubig at may nanlaban sa mga pulis. Ilan sa kanila ay pinadapa at pinusasan gamit ang cable ties. Ayon sa pulisya, nasa 18 KOJC member ang hinuli at dinala sa police stations. Maharap ang mga ito sa kasong obstruction of justice at direct assault to person in authority. Wala namang nasaktan sa panig ng mga pulis sa nangyaring dispersal. Samantala, nananawagan naman ang kampo ng KOJC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil na ang operasyon ng mga pulis sa kanilang compound. Ayon sa abogado ng grupo na si Atty. Israelito Torreon, labag sa batas ang operasyon dahil hindi umano kasama sa pagsisilbi ng arrest warrant ang paghalughog sa lahat ng sulok ng compound. We are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this illegal operation. Nananawagan din ng KOJC sa mga pulis na huwag ituloy ang planong sirain ng umano'y bunker na sinasabing pinagtataguan ni religious group leader Apollo Kibuloy sa loob ng JMC College building. Nag-i-install sila ng bomba po doon kay para basabog daw at ma-destroy yung bunker daw na sabi nila. Nananawagan din sila kay Davao City Mayor Baste Duterte na magsagawa ng Emergency Local Peace and Order Council meeting at paalisin na ang mga pulis dahil may klase na ang JMC College ngayong araw. Plano naman ng KOJC na maghain ng temporary restraining order para magpatupad ng cease and desist order laban sa PNP. Sa isang panayam naman itong Lunes, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na batas ang dapat masunod at dapat pairalin ang legal na proseso sa kaso ni Kibuloy. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 20, Talatang 7. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kaniya. Ayan, Marie, at gusto lang nating batiin ang happy birthday si Ari Silvestre mula sa Hataw Balita Family at pinabot din ang ating EP na si Dantley Santos. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-27 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Pulubo. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, August 27, 2024. Mula naman po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.